Okay mga idol, familiar ba kayo sa mga ganitong mga ilaw? Yan, marami yan sa mga online. Ito, nabili ko rin to. Kaso hindi siya nagtatagal, umabot lang siya ng 3 buwan, napupundi na. Nakatry na ako ng mga ilang piraso nito eh. Pare-pareho, halos di naman umabot ng 3 buwan. Ito napundi to, tapos bumili pa ako ng isa, ganun din. Hindi na umabot ng 2 buwan, ay 3 buwan, napundi na rin. Siyempre electronic naman tayo. Tinry natin na i-repair para ano na rin, makatipid na rin. Subukan lang natin i-repair. Ngayon i-repair naman natin to, pero mas maganda yung kinalabasan nito, naging matibay pa kaysa sa nung bagong bili. Kasi may binago ako dito, yung kanyang supply, yung supply ng LED bulb. Iniba ko yung power supply niya. Simple lang ang ginawa ko dyan, isang piraso lang ang idinagdag ko dyan, tapos ganun na, matibay na. Ito, nagagamit ko na to ng buhat nung nai-repair ko to. Nagagamit ko na to mga 2 years na yan, hanggang ngayon buhay pa rin. Ito nga yung mga loob niya pinasukan na ng mga alikabok, saka yung mga marumi na dahil sa matagal na rin ginagamit. Katatanggal ko lang yan para may vlog ko lang sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ginawa ko. Baka gusto nyo rin gawin to, wala nang mawawala kung gagawin nyo to. Makakatipid pa kayo. Pero kung di pa kayo nakasubscribe, pag-subscribe naman at pag-like na rin ang ating video, para malaking tulong na rin sa aking channel ang simpleng pag-like at pag-subscribe ninyo. Basta magtulungan lang tayo. Tulungan lang tayo. Ayan, bago natin umpisahan yan, linisin muna natin. Ayan, bali dati ang ginawa ko dyan, meron kasing isang LED bulb dito na napundi. Ito yun, kung napapansin nyo, ito yun. Ayan taglilima yan, taglilimang LED yan, yung isa napundi. Ang ginawa ko dyan, tinanggal ko muna yung LED yung napundi. Anong tawag doon, basta tinanggal ko. Tapos nung natanggal ko na, pinagdikit ko lang yung kanyang positive negative, parang pinag-short ko lang para magdugtong sila. Ngayon tinry ko muna na isaksak kung gagana na siya. Pagsaksak ko, kumislap lang siya, pero hindi siya sumindi ng tuloy-tuloy. Pag on mo, kumikislap lang. Ngayon ang ginawa ko dyan, dahil hindi umubra doon sa na yon, sa pag short lang natin ng LED, binago ko na yung supply niya. Kasi dati kasi ito yung pinaka-supply niyan ito lang, isang diode na bridge type. Ayan, yung maliit na yan, diode dyan. Tapos meron pang isang IC dito, 8 pins. Yan, nung dati, nung nandiyan pa yung IC niya, kaya siguro pumikislap lang siya, siguro
nadidetect ng kanyang IC na kulang na yung kanyang LED bulb, kaya nagpo-protect siya. Ngayon, binago ko na lang, tinanggal ko na lang yung IC na yan. Meron pa nga siyang resistor dito, maliliit. Pero huwag nyo lang intindihin yung resistor na yan. Yung intindihan nyo lang dyan, yung diode na to, ito lang ang gagamitin natin dyan, yung diode na to. Basta tingnan nyo yung linya nya, yung line 1, line 2, ito yung sa kuryente yan. Dapat yan, kung sundan nyo yan kung saan pupunta yan, i-direct nyo na lang sa diode. I-bypass nyo na yung mga resistor na to, pwede rin tanggalin, i-bypass nyo na lang, i-direct nyo na sa direct nyo na sa diode. Basta tingnan nyo lang yung AC line nya, makikita marunong naman siguro kayo magbasa ng mga circuit, kung paano yung daloy ng mga circuit na yan. Basta sundan nyo lang yan, kung saan sila pumunta, doon nyo na ilalagay. Kung may dinaanan na resistor, i-bypass nyo na yon, tanggalin nyo yung resistor, i-direct nyo na. Ngayon, ito lang ang ginawa ko dyan. Ito, binuksan ko na dito, may tornilyo dito, binuksan ko na, tinanggal ko na yan. Ito lang yun. Ayan, nilagyan ko lang ng capacitor na ganito, mga Mylar capacitor. Yan, pinulot ko lang yan sa mga parts ko dyan. Pero ito, bali yung na to, merong dalawang wire yan dito sa loob. Yung wire na yan, yung isa nakakonect dito sa pinaka ground nya, yung pinaka gilid ng dito, yung connection ng isang ground, ito yon. Tapos yung isang wire naman nandito sa dulo, yung pinaka quit nya, ito yon, nakalusot dito yan, nakalusot dyan, nakapasok dito, tapos nakalusot doon. Tapos itong takip nito, yan, nakaipit lang yan, para nakaganon lang yan, nakaipit lang yan, yan nakaipit lang yan. Yan, tinanggal ko na yan para yan ganun lang. Bali yung isang wire lang dyan, isang linya lang dyan, kahit saan dyan, kahit pa nanggaling pa dito yung wire na yun, o kaya dito sa dulo, yung isang linya, padaanan lang natin ng capacitor. Yung isang linya, padaanan lang natin ng capacitor, yan dito, tapos dito, yun yung kukonect natin sa mga diode, itong kabila. Ito, kung napapansin nyo, dalawa yung nakaseries dito sa kanyang capacitor, kasi mabababa yung mga value niyan, mga 1 UF lang yan, mga 1 UF lang, kaya ginawa akong dalawa para maging 2 UF. Ang magandang lagay nyo talaga dito, 2 UF, yun talaga yung tamang liwanag na mabibigay niya. Pwede rin 1.5, pero mas maganda talaga 2 UF. Ito, pwede rin sa pwede rin sa electric fan capacitor. Basta kung mapasok nyo naman dito yung capacitor, okay lang. Ito kasi gusto kong gamitin kasi maliit lang, hindi masyadong malaki yung space na napapasok mo dito. Yan, ganyan lang yan. Tapos basta yung dito, importante dito, yan, tignan nyo yung dinaanan ng AC, yung nanggaling dito, sa wire nito, tignan nyo lang yung pinuntaan niya dito sa circuit. Yan, yun yung susundan nyo, yun yung i-connect nyo sa diode. Makikita nyo naman yan, alam nyo naman yung mga circuit na yan, kung paano nyo tutuntunin yung mga circuit na yan, yung mga nakikita nyo bumabakas na parang square na yan, pinakalinya yan, kung saan siya nakalagay, sundan nyo yon, kung saan siya pumunta. Halimbawa yan, pumunta dito,
O, dito nyo rin kakabit dyan. Kaya naka-bypass yan. Kaya nilagyan ko ng bypass yan kasi dumaan ng resistor yan. Ito yung resistor. Dumaan ng resistor yan. Hindi na kailangan yan. Kailangan i-direct mo na dyan yung ano, yung linya niya sa 220. Direct mo niya sa diode. Yung dalawang yan, 1 tsaka 2. Direct mo na yan. Tapos, ganun lang. Yung dito, wag mo nang gagalawin yan. Kung saan nakatapat yung mga dito, wag mo nang gagalawin yan. Ito lang gagalawin mo. Yan, tinanggal ko lang yung IC. Tapos yung mga resistor na to, binaypass ko na yan. Binayra ko na sa diode. Ganun lang kasimple yan. Oh. Nakuha nyo ba? Ito, kung maglalagay ka ng capacitor, mas maganda dito na lang kayo gagalaw dito sa gitna. Kasi mas madaling tanggalin yung wire nito. Ito kasi nabubunot lang to. Ewan ko sa mga iba, baka nakainang. Ito, nabubunot lang kasi yan. Tutuklap lang yan, no? Nakaipit lang dyan yung wire. Ngayon, pagbalik ninyo, yun yung tanggalin muna dito. Abayan nyo yung wire. Itikit nyo muna sa capacitor, pwede yun. Tapos ibalik nyo lang dito. Ganyan lang yan. Pagbalik natin dito, pag nakalabas na siya dito, ipitin lang natin ng ganyan. Ibalik lang natin ng ganyan. Yan. Ibalik lang natin. Yan. Ito, kung napapansin nyo, meron siyang nakalabas na wire dito. Nangyari kasi dyan na naputol ko yung wire niya sa gilid. Naputol ko, mahirap nang ipitin yan, hindi mo na maipit yan mahirap nang ipitin yan, kaya ginawa ko, binutasan ko dito sa gilid, ayan sa gilid ng plastic, pinadaan ko dyan yung wire, tapos pinalupot ko na lang dito para magka-contact dito sa kanyang pinaka ground dito. Ganyan ko na lang kasi naputol ko nga yung kuryente. Yan, ganun lang kadali mga idol. Ay, babalik ko lang muna, i-testing natin kung gumagana pa talaga. Hindi pa pala natin nasindihan. Okay. Ayan, bali na ipasok na natin. Dipitin lang natin ganyan. Ayan, okay na. Testing natin baka gumagana pa ba yung mga ilaw. Ayan. Bro, di ba? Okay, mga bro. Huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli mga idol.